I met also a young man. His name is Brother Larry Sultan. He is a well-known member of the LGBTQ, and he accepted Jesus in the crusade. And he got baptized. That evening, he felt the Lord change him. So now he confessed that he would like to transition back to being a man. Kaya nagpagupit na siya at nagpasimula na siyang sumamba kanina. 2 beses na siyang nakakasamba. And I just affirmed him and prayed for him. You see, the Bible says, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old is gone. Behold, everything is brand new. Na-realize niya na hindi lamang siya bagong tao. Na-realize niya rin, mas pogi pala siya kapag maikli ang buhok. Such a wonderful work of God. We would like to recognize as well every one of you who helped in the crusade. I know the Pampanga district did, a great deal of work for the crusade. At kung meron pong mga bago tayong mga kapatid from Home Free Global Crusade, welcome, welcome. Praise God. I'd like to also recognize one of our pastors from New Zealand, Pastor Billy. Are you from here, San Fernando, Pampanga? Oh, in the U local, which is also Pampanga. Okay, so Pastor Billy is our pastor in New Zealand. Praise God. Shall we remain standing? Let us pray. Father God in heaven, we thank you sapagkat ikaw ay napakabuti sa amin. Hindi masayod ang iyong kagandahang loob. Ikaw ay Diyos na mapagbiyaya at ikaw ay Diyos na gumagawa sa aming kapanahunan. At ang pangunahin mong ginagawa ngayon ay lalo mong pinagaganda ang buhay namin. Lalo mo kaming pinasasakdal at binabanal upang kami maging handa sa muling pagdating ng aming mahal na Panginoong Hesus. Patuloy na ikaw ang sa amin ay mangusap. Ang aming puso ngayon ay bukas, ang aming isip ay handa, at kami ngayon ay naririto para lamang sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Ang aking maikling mensahe sa hapong ito ay ating masusumpungan dito sa aklat ng Mateo sa kapitulo 13 sa mga talatang 31 hanggang 32. In Matthew 13:31 to verse 32. Matthew 13:31 to 32. The kingdom of heaven is like a mustard seed, which a man took, planted in his field. Though it is the smallest of all seeds, yet when it grows, it is the largest of garden plants, and becomes a tree, so that the birds come and perch in its branches. We see here a parable. A parable is an earthly story with a spiritual lesson.
Ito'y isang salaysay, isang kwento na mayroong makalangit na aral o leksyon. At ginamit ng Panginoon ang parabola na ito, ang kwento na ito, upang ipakita kung paano ang kaharian ng Diyos ay magpapasimula at kung paano ang kaharian ng Diyos ay lalaki. That's the main intent of the parable. Show us how the work of God, the church of God, will begin and how it is going to end in the future. It says there that the work of God, the kingdom of heaven, is like a mustard seed. During the time of Jesus, ang binhi ng mustasa ay ang pinakamaliit. Subalit, sa pagdaan ng panahon at sa paglaki ng siyensya at teknolohiya, alam natin na ang binhi ng mustasa ay ang hindi pinakamaliit. Sa panahon nila, iyon ang pinakamaliit. And Jesus Christ used the size of a mustard seed in order to show the humble and modest beginnings of the work of God. At kung ating titingnan ang pasimula ng tunay na iglesia ng Panginoon, ay gayon nga ang ating mapapansin. Nagpasimula tayong maliit. Sa gitnang silangan kung saan nagpasimula ang unang iglesia, 120 tao ang nasa loob ng isang malaki-laking silid. At doon sa tinatawag na upper room, doon nagpasimula ang iglesia ng Panginoon. 120 disciples were filled with the Holy Spirit, and all of them spoke the language of their generation, and as a result, throngs of people were baptized. That's how it all started. And the great thing about God is this: hindi mo pwedeng maliitin ang anumang bagay na pinasimula ng Diyos. Kahit ang pinasimula ng Diyos ay maliit, makakaasa ka, garantisado, na hindi ito mananatiling maliit. Ito ay lalaki at lalaki at lalaki. Itong pasimula na ito ay ating makikita sa kasaysayan ng Iglesia ni Cristo na Pentecostal at misyonero sa ika-4 na pagpupuyat. Ang Panginoong Jesus ay tinawag ang ating mahal na apostol Arsenio Ferriol bilang isa sa kanyang apostol. At sa kanyang maliit na pasimula ay pinalaking mainam siya ng ating Panginoon. At sa biyaya at sa kapurihan ng Panginoon, ngayon ang PMCC Fourth Watch ay laganap na sa buong Pilipinas at patuloy na lumalaganap sa buong mundo. Sa huling datos ay nasa humigit na 80 mga bansa ng mundo mayroon na tayong mga kongregasyon. At ako ay binigyan ng biyaya na sa loob ng 25 taon ay magsilbi sa ating distrito sa Estados Unidos. Ako po ay nagpasimula doon, isang binata, at doon na rin ako nakapagpalaki ng 2 mga anak. At sa biyaya ng Panginoon, pagkatapos ng 25 years of ministry, I was assigned here in the Philippines to begin a new chapter
in my life as a pastor. Recognizing the gift of apostleship given to me by the Lord Himself. The apostle in the church, when he was still alive, together with the presbytery, they laid their hands on me. Recognizing that your servant was also given the gift of apostleship in order to lead the church of the Lord Jesus Christ. And this is the reason why our church continues to be strong, because we have the continuity of gifts. Meron tayong nagpapatuloy na mga kaloob. Strong leaders will always mean strong organization. And our primary leader is none other than Jesus Christ, our Lord and Savior. He is the builder and the foundation of the church. But in order to build the church, propagate it, expand it, God has also raised up apostles in order to build the work of the Lord. That's why apostles are builders. They are divinely equipped. They are made smart, intelligent to build the work of God. 1 Corinthians 3:10 says that by the grace of God that's given me, I laid a foundation as a wise builder. Kaya ang mga apostol ay matalinong mga tagapagtayo. At ito ang susi ng pagpapalago at pagpapalaki ng gawain ng Panginoon. At kung meron mang isang bagay na dapat makita sa iglesia ng Panginoon, walang iba kundi ang katangian na nagtayo nito. Sino ang tagapagtayo ng iglesia ng Panginoon? Walang iba kundi ang Panginoong Jesus sa pamamagitan ng kanyang mga apostol. Ang sabi ng Panginoong Jesus sa Mateo sa kapitulo 16 sa talatang 18, ang sabi niya, na aking itatayo sa Mateo kapitulo 16 sa talatang 18. Ang sabi niya, I will build my church. I will build my church. The builder in the spirit of the church is Jesus. Kasi ang church, we are the church, by the way. And we are built spiritually. But the spiritual work must be managed by a human leader. Hence, cross-referencing to 1 Corinthians 3:10, it says there that I lay as a wise builder. 1 Corinthians 3:10. Apostles have been given grace to be wise builder. Wise builder. Kaya ang iglesia, hindi ito basta-basta uusbong. Hindi tayo basta-basta lilitaw. Hindi tayo parang mushroom na sinasabi nila pagkatapos ng ulan ay sumusulpot. Kailangan ng iglesia ay itayo. At ang tagapagtayo ay ang apostol. Itatayo ng apostol
ang iglesia sa pundasyon ng katauhan ng Panginoong Jesus. The church must be built on the person, teachings, wisdom and values and example of Jesus Christ. That is why the church is the body of Christ. And the body must reflect, must demonstrate the most important characteristic of Christ. Ano ang pangunahing larawan, katangian ng Panginoong Jesus na dapat ay makita sa iglesia? Walang iba kundi ang kanyang kariktan, ang kanyang kagandahan. Ang ating Diyos ay magandang Diyos. Kung kayo naniniwala na ang Diyos ay Diyos na maluwalhati, maganda, marikit, luwalhatiin niyo siya. Purihin niyo siya. To God be the glory. Praise the Lord. Naniniwala ba kayo na ang Diyos natin ay Diyos na maluwalhati? Praise the name of the Lord. When you look at, when you really think deep about the character of God, God is most awesome. My vocabulary is not enough. Human vocabulary is not sufficient to fully paint the beauty of God, the power of God. The book of Psalms provides us a picturesque view of God, His power, His majesty, His awesomeness. That's the kind of God that we are serving. In one of the books of the scriptures, I believe in Malachi, alam nyo ang tawag sa Diyos? The desire of all nations. Pinipita ang Diyos. Pinagpipitahan. Pantasya. Nung kami kolehiyo, may mga tinatawag na babae na pantasya ng bayan. Ang Diyos ay pantasya. Pinipita ng mga bansa. Lahat gusto maging gaya niya. Kaya mapapansin ninyo ang mga taong makapangyarihan sa kasaysayan. Naririyan pa ba kayo? Pagka dumating na sila sa rurok ng kanilang kapangyarihan, lahat yan nagpapantasya na sila rin ay Diyos. Nakikigaya. Nakikigaya sila. Kaya ang tawag sa kanila ng historians ay demigods, mga Diyos-Diyosan. Hindi sila iisang Diyos, mga Diyos-Diyosan. When people reach the pinnacle of power, they feel that they are to be deified. Lahat yan, mga military commanders, emperors, kings, lahat yan, they contemplated, lahat yan natukso, na kanilang ituring ang sarili nila na Diyos din. Yan ang kinahulugan ni Lucifer, the morning star, the best and the brightest among the angels. He thought he could be like God, and so he wanted to equal with God. He rebelled against God, but eventually, at the end of the day, there could only be one. That is why that is the confession
of the Israel nation, the Shema. Israel, here, God is one. God is holy, God is one. Walang makapapantay sa Diyos. Bakit siya'y Diyos? Siya'y kapangyarihan. Siya'y napakarikit. At ito ang nagdadala sa mga banal noon at ngayon na sumamba. The psalmist said, "This is one thing I ask, and this is what I seek, that I may dwell in the house of the Lord and to gaze upon the beauty of the Lord." Yun ang panaginip, pangarap ng mga banal. Ang sabi, I want to gaze at the beauty of the Lord. Kaya ang ating pagsamba, this is an expression of our admiration, praise God, of God. Amen. Kailangan at the very least, kailangan tayo ay manghang-mangha sa Diyos. Hindi pa pwedeng, no, hindi. Ang pagsamba ay kapahayagan ng iyong pagkamangha. At kapag umaawit tayo ng mga awit sa Panginoon, hindi natin inaawit yan ng, kaya purihin ang Panginoon. Sa totoo lang, ako'y may kaunting kapagura na. Parang nabanggit ko nga sa inyo, pagkatapos ng krusada, feeling ko, November na. Parang ako'y pagod na pagod. Parang sabi ko, parang pagod na pagod ako. Parang ang dami nating ginawa. Sabi nung aking chief of staff, si Brother Rainiel, parang ang January daw ay merong 40 days. Pero kanina habang umaawit tayo ng worship, I just lift up my head and said, "Let's, Lord, worship, worship for who He is and what He has done." Praise the Lord. Tapos, inawit pa yung more than wonderful. Sabi ko, you mess up other songs, not that song. Not that song. I grew up singing, pagka inawit na yung more than wonderful, it's a wonderful song by Christian artists Sandy Patty and Larnell Harris. And they capture the beauty of God. Now, sa Home Free Global Crusade, this is what the world saw. The beauty of God. Ano ang karaniwang salita? Ang ganda. Sabi nila, ang ganda. Ang ganda. Yun ang malimit na obserbasyon. Maganda. At kung hindi nyo nakita, you miss 1/3 of your life. Hopefully, next year, if God willing, we will have another Home Free Global Crusade. And crusades like this must always exude with beauty, with life. Yeah. Kumbaga, hindi lang nila lalanglangin ang gawain ng Panginoon. Pag makita nila ang gawain ng Panginoon, talagang hindi nila magawa kundi huminto. At meron akong narinig na kwento na yun daw nagja-jogging lang, nagpipit to serve. Hindi na natuloy yung jogging niya, nag-stay na lang, tumanggap sa Panginoon, sumambat, nabautismuhan. Lahat
naaakit sa maganda. Kasi alam nyo, ang Diyos ay maganda. You know, one of the verses that inspires me to always give the best is Psalm 50, verse 2. Out of Zion, perfect in beauty, God shines forth. Yeah. From Zion, perfect in beauty, God shines forth. That's why when I was in America, I want everything, from people to program to buildings to strategies, to be shining with beauty. I developed a slogan for my church. It goes like this: beautiful building, beautiful people, beautiful doctrines. Kaya sinisikap ko na ang gusali, ang bahay ng Panginoon, kailangan ay maayos na maayos. Maganda sa paningin, maganda sa pakiramdam, mabango. Kung pwedeng dilaan, masarap. And I gave personal attention because I am meticulous. I am attentive to details. I want my members to be most loving, harmonious, very accommodating, winsome. Kung may kaunting gusot, magpatawaran. Walang bumubunot doon ng patibong. Lanseta, wala. Patawaran. The beauty of God must shine forth. At biyaya ng Diyos sa Home Free Global Crusade, the world, for the first time, finally gave us attention. Sabi nila, ano ba yan? Ano ba yan? Home Free Global Crusade. Yan yung sa PMCC Fourth Watch. Grabe. Sila na nagsabi, may revival sa Pilipinas. May revival sa Pilipinas. Mga periodiko sa bansa, mga content creator sa ating bansa. Meron tayong tinatawag na 29 na organic pick-ups. Ito ay mga content creators na sa kanilang sariling pagpapasya ay ito'y napakagandang event. Kailangan ito ay i-promote. Kaya pre-promote nila. May mga umusisa ng aking mensahe. They dissected my message. Sabi nila, ganda ng mensaheng to. Praise God. Lahat ayos na ayos. Ang kapulisan ng Maynila, ang MMDA, ang Luneta, mga newscasters ng mga news station, ang Vice Mayor ng Manila, maging si Thea, hangang-hanga, manghang-mangha. Kaya ang sabi ng Panginoon, if you will lift me up, I will draw all men. Praise God. And so, actually, I was thinking about 2:47 of Acts, wherein it says there, praising God and enjoying the favor of all people. Kaya sabi ko, nangyayari sa atin ang aklat ng mga gawa muli.
But there is a verse that actually Sister Billy sent me. It's Romans 1:8, which is similar because it says there that your faith is reported all over the world. So, iba-iba. Mayroong Thai, Chinese, French, American, Canadian, Malaysian, Indian. Everyone, hanggang ngayon, they are promoting. Kung meron mang nagkritika, wala kang magagawa sa basher. Doon sila kumikite. Bahagi na ng buhay yan. Pero ang ating dapat laging tingnan ay paano natin maihahayag lalo ang kariktan. Sa katunayan, ang iglesia ngayon ay lalong pinagaganda ng Panginoon. Ephesians 5:28. You can see that at the moment, at the present, to present her, referring to the church, to himself as a radiant church. Radiant church. Without stain, wrinkle, blemish, but holy and blameless. Radiant. Ating tingnan nga sa wikang Tagalog, ano ang ginamit na salita? Upang ang iglesya maiharap na malwalhati. Malwalhati. Radiant church. Radiant church. Kaya the radiance of God's beauty must be seen in the church. Sa ating buhay. Sa ating paglilingkod. Ang nababanaag, kalwalhatian ng Diyos. At kapag ka ang Diyos ay makita na buhay sa atin, malwalhati sa atin, hindi magdadalawang isip na ang tao ay gustong mapasa Diyos din. Sapagkat naturalesa, likas sa tao, ang pumili at mapunta sa maganda. Bakit nag-a-abroad ang mga Pilipino? Bakit? Ang tawag nila, greener pasture. Nung ang aking yumaong ama ay nasa ospital, siguro mga 4 na nurses ang nagpapalit-palitan upang siya'y asikasuhin. At tinatanong ko sila, sabi ko, pagkatapos mo dito sa ospital na ito, ano balak mo? Ay ako po, pupunta po ako ng Canada. Pupunta po ako ng US. Bakit? Malaki po ang bayad doon, dito po sa amin. Tahimik. Mahina daw ang bayad. Ano ang tawag sa ibang bansa? Greener pasture. Kasi likas sa atin ang gusto yung maganda. Sino sa inyo ngayon may asawa? Magtaas ng kamay. Okay? May asawang lalaki? Pinili nyo ba yung asawa ninyo? Bakit? Guwapo. Sino sa inyo may asawang babae? Bakit nyo pinili yan? Bakit? Maganda. Okay? Sino sa inyo pumili na yung asawang lalaki dahil guwapo? Hinahangaan ko ang inyong honesty. Ang mga ina, pag nag-away, ang laging pangit ay ang ama. Magsama kayo ng ama ninyo. Laging yung ama ang masama. Kaya natin pinili kung sino man ang nasa ating buhay ay maganda. Kaya tayo ay nasa isang trabaho, gusto natin magandang trabaho. And we don't stop. We want to get better and better and better and better. That's why the church must always radiate the beauty of God.
Kaya out of Zion, perfect in beauty, God shines forth. Ano ang maganda sa iglesia? I'm gonna give you quick 4 elements that make the church beautiful. Number 1, the witness of the church. The book of Acts, chapter 2, verse 41. The witness of the church. Those who accepted his message were baptized. 3,000 were added to their number that day. That's how beautiful, that's how compelling, that's how powerful, that's how winsome was their message. Hindi matanggihan yung kanilang mensahe. Hindi matanggihan. Hindi mapasubalian yung kanilang patotoo. Their message, their testimony was so compelling, so powerful that they could not help but agree. And the message was so deep. Sabi nga ng isang vlogger na na-feature doon sa ating recap, tagos daw sa buto. Tagos sa buto. Alam mo yung mensahe na napakaganda. Kahit parang tagos sa buto yan, parang it seems like it cuts like a knife. You feel good about it. Kaya the early believers, people at the time, the Bible says they were cut to the heart. They were cut to the heart. And they asked, Lord, what shall we do to be saved? That's the beauty of our message. The gospel of Jesus is the most beautiful, the most powerful love story. Kaya ang mga tao ay halos kusa na sila ay nagpapabautismo. Sapagkat natimbang nila yung kagandahan ng mensahe. Hindi dahil sa marikit yung salita o kung anuman. I'm telling you, I am my worst critic. I am a perfectionist. Kung pag-aaralan ko yung mensahe na aking dinala, marami akong pintas sa mensahe na aking dinala sa loob ng 2 gabi. Sa palagay nyo ba ako'y nagtatatalon sa kama at sabing, napakahusay mo talaga? Oh, hindi. I am my self's worst critic. But you know what? God spoke through the imperfection of the messenger. So, kaya ang mga tao ay nagpapabautismo. Papabautismo sila. Ewan ko kung napapansin nila, ano sila eh? Halos magkapalitan na ng mukha. Sabi nga, para silang mga penguin. Dahil nga siksikan at ang ating mga panauhing minamahal at pinagpipitagan, maayos sila. Alam nila kung saan sila pupunte. Ganyan kapangyarihan ang mensahe ng Ebanghelyo ng Panginoon. Kaya ang sabi sa Romans 1:16, hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya mga kapatid, ito ang ating dapat gawin. Hindi natatapos sa HFGC ang pagpapatotoo. Araw-araw magpatotoo. Araw-araw. Laging bigkasin, salitain, ipahayag ang ginawa ng Diyos sa iyong buhay. Ang pagbabago na iyong tinanggap. Do not underestimate your beauty or the beauty of our message. Yan ang kailangan ng sanglibutan ngayon. Kaya, kung ako'y mangaral, ay may buong damdamin. Kulang na lang, isumirko ako doon at kumain ng apoy.
Aking ipinapangaral ito na may buong conviction, apoy, damdamin. Sapagkat alam ko, ang mensaheng iyon ay kapangyarihan ng Diyos sa mga sumasampalataya. At hindi lamang ako mayroon ng mensaheng ito. Bawat isa sa atin ay meron tayong mensahe. Pangalawa, devotion. Devotion or devotion. Just as God is devoted to us, we are meant to be devotees to Him. Verse 42, they devoted themselves. They were devotees. Nanatili silang matibay. Medyo magaan ang pagkakasalin. Mas gusto ko yung English, devotees. Sinasabi nila na maraming mga kaibigan natin at mga kababayan ng mga Romano-Katoliko ay mga Marian devotees. Devotees sa Black Nazarene. Nagkakamatay-matay na sila pero andun pa rin sila. We are meant to be devotees. There is beauty. There is beauty when you're devoted. Sino sa inyo gusto nyo kasama yung pepengo-pengo? Papetik-petik. Lelempot-lempot. Gusto nyo bang katrabaho yung laging huli? Sino gusto nyo kasama sa team? Meron kayong proposal sa team. Siya magpre-present. Bukas ang zipper, hindi nagsuklay. Malas ka nga dyan. Ayaw natin ang pepengo-pengo. Ang gusto natin, listo. Yung hindi nang iiwan. Ganyan ang deboto. Ang deboto, walang iwanan. Kaya sa mag-asawa, you must be devoted to one another. Kaya ang husband, devoted sa wife. Baka naman, yung lalaki lang ang devoted sa wife. Yung wife ay, You must be devoted to one another. You must be devoted to the work of God. Devotion is powerful. Yan ang kanilang nakikita ngayon sa Fourth Watch. Sabi nila, ang mga Fourth Watch, marunong magkaisa yan. Yung kanilang tagapanghuna nawala, lahat yan, ang babait, sama-sama pa rin yan, hindi iyan, di katulad ng ibang pananampalataya, nagkahati-hati. Ang Fourth Watch, lalong tumibay. Hanga sila. Why? We're devotees. Amen. Kahit sa pakikinig. Sa pakikinig. Ngayon, sa ating mga minamahal na mga bago mga kapatid, baka kayo inaalangan, tayo ng tayo itong mga to. Tayo ng tayo, palakpak ng palakpak. Alam niyo kung bakit? Naturo ang maigi ang Fourth Watch. Ako'y nakadalo ng SONA. Okay? Ako'y nakadalo ng SONA. Kung hindi mo alam ang standing ovation, huwag kang dadalo ng SONA. Dahil tayo ng tayo doon, palakpak ng palakpak eh. Ako'y ilang beses na rin na nakadalo ng Symphony Orchestra sa Los Angeles. Ang konduktor ay ang pinakamahusay. Ang pangalan niya ay si Gustavo Dudamel. Si Gustavo Dudamel binigyan ng 15 standing ovation. Ang standing ovation ganito, pagkatapos ng habang nanginginig yun, gumaganda ang music. Pagkatapos noon, ganun na yon. Tayuan ngayon ang mga tao. Palakpak ng mga 3 minuto.
Yung konduktor, si Gustavo Dudamel, lalabas yon. Lalabas. Hindi mo na makikita yun, si entablado. Yung tao, patuloy na nakatayo, palakpak pa rin ang palakpak. Hindi nagbabago ang volume at yung frequency. So lalabas na naman si Gustavo Dudamel. Sabi, labas na naman siya. Naku, ayaw tumigil. Labas na naman siya. Yeah. Ako'y mahilig na sa palakpak. Pero nung magkasama kami ni Presbyter Tess, kasi napapagod na rin ako. Maglilimang 6 na minuto, sabi ko, kailan ba matatapos ito? Sabi niya, tuloy ka lang, baka sabihin, wala tayong kultura. Maniwala kayo, walang katapusan. Sabi ko, ito'y musika ng tao. Bakit ang mensahe ng Diyos na napakaganda? Yung mga awit natin, hindi naman hamak na magagaling din. At kung minsan makapalakpak tayo ay wala pang 10. Kasi ang applause, sabi nila 10. Iba sa atin? Tapos na. So sabi ko, practicein natin na pumalakpak tayo ng mahaba-haba. Sabi ko sa kanila. Literally, nakita ko yung ibang tao, nagbibilang eh. 1, 2, 3. Sa akin kasi, the performance of a person, when it is really good, when they agree, they applaud. They give standing ovation. How many among you play tennis? We have a good female tennis phenom. Her name is Alex Ayala. Pag kayo makapanood ng tennis, ng mahuhusay talaga, sasakit ang ulo ninyo. Ganyan, no? Kasi palitan talaga eh. Hataw yun eh. Biglang binago yung tira. Biglang kinat. Sabi ng mga tao, wow! Yung mga popcorn nagtatalsikan. Yung mga drinks nagtatalsikan. Tuwing makakapanalo ng game, galit na galit. Yeah! Pagka buhay na buhay, pag nakakakita sila ng magandang performance, buhay na buhay ang dugo. Sabi ko, dapat ang mga port watcher, buhay na buhay ang dugo. Noon kasi, pag sinabing, ang Diyos ay mabuti. Hindi. Ang Diyos ay mabuti. No. Pag sinabing Diyos ay mabuti, Amen! Buhay ang dugo. Ano yan? Alam mo, okay, yung salitang deboto, ang pinsan niyan ay apoy, maapoy. Tingnan nyo lamang sa Romans 12:11. Never be lacking in zeal. Yan. Keep your spiritual fervor serving the Lord. Kaya huwag daw kayong mapapahuli, magkukulang sa apoy. Pag titingnan nyo sa original na Gregong salita, ang zeal, endiyan ba kayo? Yeah. Ang itsura niyan ay tubig na kumukulo. Yeah. Tubig na kumukulo. Yan ang larawan ng zeal. Ano ang sabi sa wikang Tagalog? Bigyan nga natin ng pansin yan. Medyo mababaw. Hindi mayaman ang Tagalog eh. Hindi mayaman eh. Ang Ingles ay mayaman. Zeal. Kaya may mga tao noon sa panahon ng Israel, ang tawag sa kanila ay zealots. Ito yung papatay para sa Israel. Isa sa mga disipulo ni Jesus ay zealot, si James. Oo. Zealot, maapo yun.
Papatayon para lang mapalaya ang bayan ng Israel. Kaya ang sabi ng Panginoon, huwag maging tamad, maapoy. Kaya yan tinuturo ko sa mga manggagawa, maapoy. Nakita niyo ba si apostol? Yung apostol niyo kayo, nakita niyo bang pepengo-pengo? Oh no. Ako ay bam, 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 right? Right, let's go. Hindi niyo makita. Oh no. Buhay ang dugo ng apostol. Kaya dapat, devoted tayo, sabi sa 2:42, sa aral ng apostol. Pagdating sa aral, kailangan tayo masikap. Masikap na gawin, masikap na sundin. Ano pa ang sabi? Sa devoted to apostles' teaching, to fellowship. Hindi pala absent. Huwag natin gagawin na tayo pala absent. Na parang nangungulila ang pagsamba. Sabi ng pastor, nasaan ang mga tao? Hindi, huwag kayong magpapahanap. Kayo dapat ay laging naririyan. Yan ang sabi sa Hebreo, Kapitulo 10, talatang 25. Hebrews 10:25. Not giving up, meeting together, as some are in the habit of doing. Meron palang habit na pala absent. Oh, huwag na kayong lilingon-lingon pa. Yung iba, kayong pala absent. Yung mag-asawa, hindi na lumilingon. Nakaganyan, no? Nasisi ko yung asawa lagi. Eh, liwa-liwanag yan. Huwag daw mapagpaliban. Ayaw natin ng absentee boss, lalo sa swelduhan. Oo, kailangan nandun ka, boss. Kailangan ko ng sweldo. Ayaw natin ng absentee spouse. Red flag na yan. Mga kababaihan. Nasaan ka kagabi? Huwag ka magsisinungaling sa akin. Eh yung lalaki naman, sanay na. Diyan lang. We don't want an absentee spouse. Lalo na absentee anak. Oh, hindi na umuuwi. Ayaw natin ng absentee God. Gusto natin, pagka tayo tumawag, ang Diyos naririyan. Tanungin naman natin ang Diyos. Ayaw ng Diyos ang absentee na member ng kanyang iglesia. Let us not give up meeting. Merong isang kilalang American baseball player. Nasa dulo ng dila ko yung pangalan niya. Ang tawag dito is the Iron Man of baseball. Carl Ripken Jr. Si Carl Ripken Jr., isa ito sa mga pinakamatandang baseball player na kahit matanda na, magaling pa rin sa baseball. Kaya siya tinawag na Iron Man dahil wala siyang absent sa lahat ng kanyang baseball game. Sinisipon, may gout, may osteoarthritis, kasal ng pinsan, may sakit yung anak, graduation. Basta baseball game, player, hindi siya uma-absent. Kaya ang tawag sa kanya ay the Iron Man. Praise God. Kaninang umaga, meron akong itinuro sa aking staff na member sa Marikina, ang pangalan niya, Brother Elmer Oracion. Bata pa ako, yun ang nag-aalaga sa akin. Kaninang umaga, nakita ko, matanda na siya, pero patuloy na sumasamba. Sabi ko, yan ang gayahin nyo. Kayong mga bagito. Hindi iniiwanan ang pananampalataya. Nagbinata, nagdalaga, tumanda, nag-asawa, naging lolo, naging lola, naririyan pa rin.
Devoted. Saan pa? Panalangin. They were devotees to prayer. Lalo na ngayon, ang dami nating ipapanalangin ng mga bago. Kaya kanina pinatawag ko si Brother Larry Sultan. Kasi mahirap yung ikaw ay magtra-transition into a man. You could get backlash. Yeah. Kaya sabi ko sa kanya, you know what? I am so proud of you. And I love you as a brother. You stay strong. Be bold. Be courageous. Don't give up. Kaya halos don't give up. And I prayed for him. Yeah. You know why? Because they need our prayers. We need to pray for one another. Oo. Mas maganda, ipanalangin mo yung kasama mo, kapatid mo. Iwasan na yung lokohan, iwasan na yung kritikohan, bangayan. Hindi yan maganda sa pamilya ng Diyos. Ang dapat sa atin, mag-ibigan, magturingan, magmalasakitan, magpanalanginan sa bawat isa. Pray for one another. That is the most loving act you can do. Hindi yung kapag kang isa'y sinusubok, ay parang hinihintay mong lumagpak, bumagsak. Tingnan natin. Sige, diyan ka pa. Huwag ganon. Alam mo, isang araw, si Pedro, walang kamuang-muang. Walang kamuang-muang si Pedro. Hindi niya alam. Hinihingi na siya ni Satanas. Ganyan ang trabaho ni Satanas. Hihingin ka sa Diyos. Ganyan ang ginawa kay Job. Si Job, hiningi ni Satanas. Pero ang maganda kay Jesus, ang sabi niya kay Pedro, Simon, Simon, Satan has asked me that he sift you like wheat, but I have prayed for you, that your faith will not fail. Hindi natin alam kung sino sa atin ang nasa ilalim ng malalaking pagsubok. Nung Sabado, hindi ko na ito inilagay sa Facebook, pero nakita ko na lang, inilagay nung anak. Meron tayong isang napakatapat na elder. Her name is Elder Alma Ocampo. She is an inventor, successful career woman, a faithful Christian, and a devoted fourth watcher. She was recently diagnosed with a rare form of cancer, mesothelioma. When I heard that she wanted me to pray for her, what I did ay hindi lamang siya ipinanalangin, pinuntahan ko siya sa hospital. At doon ay akin siyang ipinanalangin. We need to pray for one another. Kaysa tayo ay magbangayan, magkritihan, magsukatan. No. Tayo dapat ay magmahalan bilang magkakapatid sa Panginoon. Ano pa? Sa pagpuputol-putol ng tinapay. Ibig sabihin, ang pagpuputol-putol ng tinapay ay sa pagsamba. Lagi silang sumasamba. We must also worship. Never get tired, never get exhausted. To always worship the Lord. So, devotion. Number 3, community. Look at that, verse 43. 43. Everyone, or I should say reverence. Those of you who are taking down notes, I appreciate you. Everyone was filled with awe. Ano yung awe? Reverence. Banal na takot. Mga kapatid,
Huwag tayong magbibiro sa pananampalataya. Huwag nating lalanglangin lang yan. Hindi nyo ba alam ang pinagdaanan ni Jesus para lang tayo ay iligtas? Alam nyo, hindi naman ako karapat dapat iligtas eh. Dapat ako hagupit yan eh. Dapat ako ipakain sa langgam. Dahil ako ay makasalanan. Ako ay masama. At huwag niyo akong titingnan na parang ako lang ang makasalanan. Yung pagkakatingin niyo sa akin niya. O sinabi, ako yung napakasama, sabi niya, Hindi, laat-laat tayo. Di ba? Yan ang sabi ng mga, kapangpangan pa, sorry. Sorry, baka di na ako makalabas ng buhay dito. Lahat. Tatalataan ko pa kayo. Roma 3:23. Ang lahat ay nagkasala. Ha? Hindi nakaabot sa kalwala. Lahat tayo makasalanan eh. At dapat tayo ay parusahan, magdusa. Pero sa halip na tayo parusahan, ang Panginoong Jesus, umentrada, iniligtas tayo. Kaya hindi dapat mawala yung banal na takot. Yung takot, hindi yan takot na nanginginig. Hindi, it is not fear that is paralyzing. It is not fear that is immobilizing. But it is fear that is combined with respect. With respect. Pag ikaw ay makatayo sa mataas na tao, hindi ko pa nahaharap, hindi ko pa nakikita ng harapan ang presidente ng Pilipinas. Ang pinakamataas kong na-meet ay ang Vice President ng Pilipinas. And I was careful with my moves. We must have reverence for God. Hebrews 12:28. It says there that we must worship the Lord with reverence and awe. Ano yung awe? Malaking paghanga. Malaking paghanga. Oo. Reverence, banal na takot. May masamang takot, may banal. Yan ang ibibigay mo sa Diyos. Kaya sa ating pagkakatipon, may banal na takot, may reverence. Hindi tayo tinatawag na irreverence, yung bastos. Hindi tayo bastos, hindi tayo busabos, hindi tayo magaspang. Tayo ay banal. Pag tayo ay nakapakinig ng mensahe, salamat Panginoon, purihin ang Panginoon. Reverence. It is important for us to have reverence so we can be holy. 2 Corinthians 7:1. 2 Corinthians 7:1. It says there, since we have promises, dear friends, purify yourselves from everything that contaminates body and spirit, perfecting holiness out of reverence for God. Kaya yung mga contaminants, mga lason, mga toxic, nako, usong-uso yan, di ba, sa generation ngayon. Ay, ayoko na yan, toxic. Nako, si nanay toxic. Yung relationship, toxic. Napakahilig ngayon ng toxic. Meron ding toxins sa spirituality. Kaya tayo, niligtas na tayo ng Panginoon. Huwag na tayong dadampot, hihitit, iinom, at kung ano-ano pang mga karumihan sa katawan. Ang mga pag-iisip natin, linisin natin. Alisin ang puot.
Alisin ang galit. Maging mapagpatawad. Alisin ang inggit. Alisin ang masama. Purify your spirit. Your body. Yes. Yan man ay bisyo, pagkain. Huwag sobrang kain. Kumain pero huwag sobra. Sabi ko sa'yo. Gluttony. Ang tawag nila dyan, katakawan. Nagtataka ako dito sa atin. Kung kailang gabing-gabi na, saka ang dami na pumupunta sa Starbucks. Teka, wala atang balak matulog itong mga to. Sa Amerika, habang gumagabi, umuunti ang tao sa Starbucks. Dahil yung caffeine at sweets, hindi ka patutulugin yan. Mag-Starbucks ka ba naman ng alas 11 ng gabi, talagang hindi ka makakatulog. Tapos pupunta ka kay Pastor, Pastor, pag-pray niyo ako. Na ako'y makatulog na po. 1 linggo na po ako hindi makatulog. Si Pastor naman, hallelujah. Sawayin mo ang pag-i-Starbucks. Kasi minsan, ang makasakit natin, pwede namang iwasan. Anyway, baka magalit pa yung iba sa akin. Tuloy na tayo. Pang-apat ay community. Yan. Verse 44. Community. All believers were together and had everything in common. What do you call that? Community. Communal. Everything, they had everything in common. All believers were together. The Bible says how pleasant it is in the book of Psalms, how pleasant it is when brothers live together in unity. Let's put up that verse. How pleasant, how good when God's people live together in unity. Is the District of Pampanga united? How about San Fernando? Are you united? Mukhang nasa unahan lang at ha? It's good. It's pleasant when God's people live together in unity. What does it do? Let's continue with the verse, please. In verse 2. Let's continue reading, please. I'm about to finish. It's like a precious oil poured on the head, running down on the beard, running down on Aaron's beard, down the collar of his robe. Oil is anointing. Lahat ng hari, bago maging hari, bubuhusan ng langis. Buti binanggit nyo, langis, hindi mantika. Langis. Hindi mantika, hindi oil. Oil. It means power. And then look at verse 3. It says there, it is as if the dew of Hermon. Hermon is one of the highest points in Israel. The dew. Ang dew sa Tagalog ay hamog. Yun, salamat. Hamog. Yan ay naglalarawan ng kasariwaan, pananariwa. Kaya sa television, pag makita mo, may mga advertisement ng prutas, laging mamasa-masa. Dahil dew means refreshments. What else? There the Lord bestows His blessing, life forevermore. Pag tayo nagkakaisa, pagpapalain tayong lubos. Community. And we are what? One happy community. People courts, they broke bread in their homes and ate together with glad, sincere hearts.
Kainan pala sila ng kainan noon. They broke bread. They love to fellowship. Lagi silang merong, ano yung kainan na iisa? Budel. Lagi sila nagbubudel fight. At sila ay masaya. Huwag kayong maglilingkod na nakasimangot. Huwag kayong maglilingkod ng yamot, banas. Dapat kayo maglingkod ng masaya. Naalala ko yung request ni Sister Yeng Constantino. Sabi niya, pag naririnig ko yung awit na masayang maglingkod at nakikita ko mga port watcher, lalo ako naiiyak. Kaya tayo mga kapatid, masayang maglingkod. Amen? So pag makita ng sanglibutan, ang ating patotoo, ang ating debosyon sa Panginoon at sa Iglesia, ang ating paghanga, banal na takot, ang pagiging totoo natin, ang pagiging nagkakaisa natin, sasabihin ng sanglibutan, gusto kong makasama nyo. I want to be part of you. So how many here are ready to show their beauty as a church? Let's pray. Father God in heaven, we thank you for your blessings upon us. We will show the beauty of your Son Jesus in us. Thank you for beautifying our lives. Kami po dati ay pangit, marumi, masama, nasa kadiliman. Subalit ngayon ay pinaganda mo na ang aming buhay sa pamamagitan ng ginawa ng Panginoong Hesus amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Ama naming Diyos, muli mo kaming paglingkuran ng biyaya ng kaligtasan. Muli mong ibigay sa amin ang iyong kaligtasan sa mga sandaling ito sa aming karamdaman. Pagalingin mo kami. Anumang bahagi ng aming katawan, anumang bahagi ng aming katawan na marumi, ikaw dakilang Diyos ang siyang sa amin ay magpagaling. Hipuin mo ngayon, dakilang Diyos, ang mga may karamdaman. Ang bahagi ng aming katawan na may sakit, tuman ay ang heart, ang liver, kidney, pancreas, anumang mali at anumang abnormal sa aming mga blood system, sa aming skeletal system. Kung may mga tumutubo, mga bukol, growth, tumor, we rebuke it, Lord. We rebuke it, Lord. Make it disappear, Lord. Ang mga bahay bata na pawang hindi magkaanak, mga binhi ng lalaki na mahina, palakasin mo, Panginoon. Ang mga may karamdaman sa cancer, sawayin mo, labanan mo ang cancer para sa amin at kami pagtagumpayin mo. Bigyan mo ng tagumpay ang mga mag-e-exam, ang mga nag-aaral. Bigyan mo ng pag-unlad ang mga may negosyo. Huwag mo kaming ipahuli, kundi kami ay iyong gawing ulo at hindi buntot. Ito po ang aming dalangin. Pasalamatan natin ang Panginoon sa kanyang pagtugon.